Kahapon po galing ako sa Blow by Blow. It's my first time, would you believe that? And grabe yung experience ko doon. Mahaba, ang gaganda ng matching pero totoo lang medyo kinabahan ako doon sa isang laban po. Pag-usapan din po natin yung mga resulta doon at ikuwento ko sa inyo, anak po ng isa pong legendary fighter na si Silva ay nalaban na rin sa boxing, ano? At syempre may chismis po na si Turman at saka si Broner ay maglalaban. Akala siguro ni Broner, easy work na to si Turman, ha? At syempre yung mga resulta po ng laban ni Conor Ben, si Hitchins, si Joe Joyce, at saka si Zhilei Zhang na knockout na naman daw uli. At syempre ang ating question of the day, lagi kayo nagtatanong sa akin, tatanong ko rin sa inyo, bakit nga ba lagi nagpapakita si Casimero ng kanyang sparring? Yung mga fans niya nagsasabi sa akin, Sir, bakit ba wag mo naman pakita yung sparring ni Casimero? Bakit nga ba? Ano sa tingin nyo? Pag-usapan na natin yan. Handa na kayo? Here comes the boom, boom, pow. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Po ngayon, September 24 at ito po ang maiinit na balita sa boxing. Hatid sa inyo ng Sports Plus PH. Shoutout, thank you so much. At simulan na natin, ano? So, kanina po, no? Kasi linggo, hindi tayo nakapag-live. Pasensya na po. Sorry po sa inyo lahat. Napuyat ako dun sa Blow by Blow, which is i-explain ko sa inyo mamaya kung ano po yung mga nangyari. Pero pakitaan ko muna kayo ng isang picture dyan, no? Saya dito. Kasama ko po yung aking pamilya. Sinama ko po, nanood po kami ng MP Promotions Blow by Blow. Shoutout po sa mga organizers po ng Blow by Blow. Good job. Mamaya-maya ng konti. Sabihin ko muna sa inyo, kanina lamang din po ay nanalo po si Conor Ben. Ito pong si Conor Ben ay isa po sa napapabalita na makalaban sana ni Manny Pacquiao. Pa-hype lang pala. Yung pala, nahulihan ito ng may illegal na substance po at tapos na po, lifted na po yung kanyang sanction at siya po ay bumalik sa boxing. Kanalaban niya po si Rodolfo Orozco. Siyempre, tinalo niya yan at one-sided po, 99-91 times 2, 96-94. All in favor of Ben. At meron din po sanang boxing events. Ito po sana yung aking gagawan po sana ng live commentary. Hindi ko na nagawan. Pasensya na po At ito muna pakita ko lang sa inyo to. Nasaan na ba yung picture na yan? Ito. Ito yung kay Conor Ben. Ayan. Okay. Tapos, kanina rin po ay nangyari din po itong laban naman ni Hitchins. Richardson Hitchins po yung pangalan yan. So, pinapakilala ko sa inyo kasi ito po parang Floyd Mayweather din ang laruan nito Tinalo niya po si Jose Cepeda. Natatandaan nyo, last week may Cepeda din na lumaban. Nanalo nga lang kay Mercito Hesta. Ito po, panalo ito si Hitchins dahil grabe naman. Grabe kagaling sa depensa nito. 120-108 times 2, 119-109. Halos wala pong pinanalo. Well, literal na walang pinanalo sa rounds itong si Cepeda doon po sa dalawang judges. Yan po yan. Ano? At sabi ko last time, makakabawi si Joy Joyce. Nako, hindi talaga malakas talaga itong si Zhilei Zhang. Gano'ng kalakas? Ay, tingnan mo naman ito ha. Hinabon niya na. Ito ba yung video ko dyan? Hindi, ito yung mamaya Hinamon niya po itong si Tyson Fury. Ito lang naman yung itsura po ni Joy Joyce after round 3 knockout. 3 rounds lang inabot ni Joyce. Sayang naman. Nagulat tuloy yung mga tao doon. Na-shock talaga, bro. Shock talaga kasi babawian niya sana, hindi niya nabawian. Speaking of, napakita ko na sa inyo yung picture. Share ko na rin, ito po yung ito yung hamon ni Zhilei Zhang kay Fury. Pagkatapos niya knockout. Maganda kaya to? Pwede na rin. At least may belt naman Pero ito po yung isa, gusto ko lang i-share sa inyo. Dahil uso naman ngayon, si Barrera, yung anak ni Barrera, bumalik. Yung anak naman ngayon ni Anderson Silva, brutal one punch left hook. Doon po sa KSI. Yan po yan, Hindi ako pwedeng magpakita ng video kasi basta, hanapin na lang online. Hanapin na lang po online. At ito pa yung isang gusto ko munang ipakita sa inyo. Chismis ito, ha? Kasi sinearch ko muna bago ko sinearch ko kaso wala pa pong mga legitimate website ang nagbabalita nito. Pero nakasulat po dito sa Top 10 Boxing. Sabi dito, breaking news, a deal has been reportedly been finalized
for a catch-weight fight at 145 pounds for Gervonta Davis and Keith Thurman December 9 at the T-Mobile Arena in Las Vegas. Maganda, no? Akit na pala si Tank Davis. Dahan-dahan, baka mag 147. Grabe. Pero tingin ko delikado siya. Delikado siya dito kay Thurman kung mangyari to. Kayo sa tingin mo sinong mananalo dito? Tank Davis is good, he's fast, but Thurman is Thurman, ano? Siyempre, nag-iba na siya after siya matalo ni Manny Pacquiao. But magandang laban kasi pareho namang sikat eh. Kanino kayo dyan? Comment mo nga. Gusto kong malaman kung gaano kadami po sa mga fans dito sa Pilipinas ang gusto. Parehong kontrabida. Oo nga pala, ang ganda nito. Pareho po silang kontrabida. Kontra kay Pacman ito si Thurman. Ito naman si Gervonta Davis kalagang kontrabida mantra eh. Speaking of, pag-usapan muna natin itong mga resulta po sa laban. Ano? Tapos pagkwentuhan na natin yung nangyari po sa blow by blow. Sino po yung mga nando doon? Ang daming mga nando doon and I think basta pakita ko muna. At marami akong post ng photos. Tapos salamat sa blow by blow. I placed the highlights of the kay Eman Bacosa tsaka kay Kudyamat, and then yung mga clip lang naman ng laban po, no, kasi bawal yung full video with respect to the promotions. Every time na pumupunta tayo sa promotions, we have to make sure that we have permission to post yung lalo na yung full video. Yung mga clips talagang hindi, lalo na pag medyo kilala na po yung channel. So and of course, welcome pa rin naman tayo mag-commentate, mag-announce at mag-cover. Send lang kayo ng message. Okay? So ito po yung nangyari po, no? Sa blow by blow. Ito po yung resulta. So, iba-brush through ko lang muna ng mabilis, ano? Si Ali Caniega po ay panalo po ng majority decision kay Junrick Sarcedo. Joseph Ambu po ay tinalo po si Gary Tamayo. I think round 4 yata. If I'm not mistaken, sumuko po si Gary Tamayo. At Lawrence Dumag-ag po, tinalo po si Harry Nier via knockout. Ariel Antimaro, tinalo po si Gerson Arrigola. Dennis Ireño, tinalo po si Jonathan Gahana. Dito, brutal din ito, no? Grabe ito. One of the scary knockout that I've seen. Hilario Ginanda versus Ken Albert Bilitia. Nanalo po si Ginanda dyan. Justin Padagas, panalo po ng unanimous decision kay Jeto Masangkay. Sherwin Lobres at Nino Rio Saoy, nag-split draw po. Jobert Daculio, tinalo po knockout si Eman Al-Lahid at Shane Pantaleon Jr. Tinalo po ng TKO si Noel Panggantao, no? Tapos ang dami, haba talaga, no? Si Perlito Exclamada, majority draw kay Rami Gusi. Si Eman Bacosa ay nag-split draw din po kay Jomel Kudyamat at si Jesse Villegas TKO kay Arroyo. Parang kulang ito. Parang meron pang isa hindi na nakita. Sandali sisiguraduhin ko lang kompleto yung ano natin. So Jesse Villegas, last si Regine J. Santiago ay panalo po kay Jerry De Vera. Yan. So ito po yung mga pictures dun sa event. Ito po si Joseph Ambo. Random picture lang. Ito po si Pau Salud, kasama po si Coach Nonoy at si Coach Buboy. Ito po yung napakagandang venue nila. Malamig, hindi mainit, at syempre, maraming taong nanood. Yun ang importante. And yan, yan yung picture natin dyan. And ito po, pag-usapan natin si Eman Bacosa, no? Daming nag-aabang dito kay Eman Bacosa. Nag-draw po sila, pero ang galing din ng Kudyamat. Actually, if you were to ask me, parang feeling ko medyo lamang si Kudyamat dun sa laban na yon. Anyway, kamukha ni Pacquiao, no? Pag-usapan muna natin yung main event. Main event is also a close fight. Yung kay Ali Caniega at kay Junrick Salcedo. Panalo po dun si Ali Caniega, Philippine Boxing Federation. Medyo frustrated. Nakita natin yung mukha ni Junrick Salcedo. And then sa corner, medyo napapikit pa siya, napadasal pa siya But better luck next time. It was a close fight. Yung kay Joseph Ambo at kay Gary Tamayo, ito yung kinabahan ako. Kinabahan talaga ako. Nag-post ako sa Facebook po ng poster kasi after the fight, nagulat na lang ako.
actually, during the fight, ang ganda po ng nilalaro ni Gary Tamayo eh. Ang ganda talaga ng nilalaro niya. However, masipag, kahit may dugo na po si Joseph Pambo, siya yung umaatake talaga eh. But gulat ako at the end of the round, medyo parang nakikita ko si Gary, parang medyo may masakit yata. And his coach, Agravio, put the halt to the contest. So, I don't know kung anong nangyari doon, bakit nagkagano, kasi wala namang masyadong solid punch na nakita ako. But siguro meron kasi hindi naman magrereklamo ng ganun eh. Yun. So, yun po yung kinabahan ako talaga doon. Tapos, yung isa sa pinamakalupit na knockout na nakita ko doon, ako kinabahan ako doon kasi talagang nayupi eh. Yung Dennis Ireneo yun, knockout in the third round kay Jonathan Gahana. So, that was a scary one. Ang masasabi ko lang po, and you know, I've been to a lot of boxing events in the Philippines. Talagang ito first time ko, pero lagi kong nakikita po yung mga event po ng mga boxing kasi lagi akong updated sa, well, obviously sa boxing, yung mga next fight. Yung matching po ng MP Promotions is one of the best. Talagang pagpupunta ka doon, talagang hindi mo alam kung sino talaga yung mananalo. Kumbaga, halos 50-50 talaga lahat ng mga laban. At yun yung hinahanap-hanap ng mga boxing fans talaga, na talagang, kaya tuloy meron doon mga nagsasabi, meron ba akong katalpakan. So congratulations. I don't know where is the next event. Let me see if there's anything on schedule sa BoxRec. Kasi BoxRec lang po rin yung aking chine-check kung meron po mga boxing event na paparating. Actually sa Pilipinas, mga tunay na mga boxing fans, linggo-linggo po, buwan-buwan po, meron pong pa-boxing talaga. At Pinoy sa Pinoy po yung naglalaban, FYI. Ha? So, dapat masanay na kayo dyan. If I'm not mistaken, so ngayon po September, parang meron na yatang isang schedule yata ang blow by blow uli. If I'm not, double check ko lang dito Parang meron na po eh. Ito ba ay blow by blow? Check it. Actually, mas maganda kung ipakita ko na lang sa inyo, no? Para isa-isahin natin. Pakita ko po sa inyo bago kayo umalis, lalo na sa mga mahilig talaga sa boxing dyan. At kung manonood ba kayo, ito. So, ito po yung chine-check ko, yung schedule po ng boxing events. Dito po yan sa BoxRec. So nakita natin dito sa September 27, 3 days from now, sa Pilar po, Jason Tinampay, Raymond Impig. Again, ito po ay based on BoxRec. So, pwede pong nag-iba ito, pwedeng na-postpone, pwedeng na-cancel, di natin alam. Sa Ilorde po, meron po Arvin Magramo, nakasulat dito October 1, October 5, Vincent Lacar, Raymar Taday, sa Surigao del Sur. Nice. Mga taga Surigao, sino promoter nito? Checking ko lang kung sino promoter. Oy, RFL pala eh. Oy, kumusta ka na, Harry? At kay Sir Joe I, Roldan Idea. Yung ganda to OPBF po sa October 7. Tapos Vic Saludar sa Iligan. Tapos October 11. October 8 pala to, yung kay Saludar. Tapos October 11, Robert Paradero, Arnold Garde. Sa October 11 po yan sa Antipas. Hindi pa ako nakapunta dyan, ano? Baka naman. Sa Tacloban naman sa October 21, Justin Darab versus Carlo Domicilio. And ito, Quezon City. Ito, malamang MP na to. October 21 ang haba. Ang dami. Ang ganda ng matching nila, Yan na nga. So congratulations. Art Moniz ang nag-matching nito. Talagang maganda, At Trinidad, Eldin Ginahon, malalakas. Noli James Makilan, magaling din to. So, yan. So, sa sa QC, Barangay Kamuning. Di ko alam kung saan pa mismo. So, yan yung next ng blow by blow. October 22 sa Mati, Roslan Eco, Richard Garde. Daming event, no? October 28, Gris Ganosa. Sobrang daming event ng boxing. And of course, November 4, ayan na, may Kenneth Luber.
sa Cavite. Wow, WBC Asian Continental. So, ang daming event kay Reggie Suganov November 4 din. So, yan po yung mga boxing events at kung gusto niyo pong suportahan, sana suportahan niyo yung Philippine boxing natin from the local level kasi dito pa lang at least kilala na natin, tas pag sumikat sila, at least may idea na tayo. Okay? Let me know what you think and syempre, yung uling question natin, question of the day natin. Ang aking sagot kung bakit lagi siya nagpapakita, sabi niya nga, partida daw. Vlogger po kasi. So, and these are good contents and plus iba naman yung sparring at saka sa tunay na laban, siya na mismo nagsabi at pag ganun ka kumpiyansa na kahit makita yung mga ilang videos mo sa sparring ganun ka kaangas, kaya nga angas ng Pinas kayo naman, bago kayo ng bago. Comment down below, let me know what you think of our updates and syempre para po magtuloy-tuloy napapansin ko ang dami nang nanonood sa akin sa basketball din pero para po magtuloy-tuloy din po yung boxing natin, comment naman po kayo sir ng more updates para isang video, nandoon na po lahat ng ating mga updates po sa boxing as much as possible. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports, salamat po and I'll see you again on my next video and shoutout uli sa Sports Plus PH, ang aking pong sponsor dito po sa video na ito. And register lang po, scan, and that's also licensed by Tagcore.